Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay napansin marahil ninyo sa atin pong title, the subject that we will be discussing today is the subject about the doctrine of adoption. Alam niyo po mga kapatid, ito po isang subject na madalas o isang topic na madalas ay hindi na pag-uusapan, but this is a very important subject in regards to our faith. Paano ba natin tinitingnan ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Alam naman po natin mga kapatid na sa Biblia ang binabanggit na anak ng Diyos ay walang iba kundi yung only begotten Son, which is the Lord Jesus Christ. May nagkiklaim po na begotten son din siya, si Kiboloy. Pero wag niyo pong pagpapaniwalaan niya si Kiboloy. Ewan ko po kung bakit naman marami pa rin nabobolat, naloloko yan si Kiboloy. Na siya daw yung Son of God in the Gentile setting. But then again, baka naniniwala rin siya sa doktrinang ito ng adoption. Kaya siya ay naniniwalang anak siya ng Diyos. Unfortunately, kinikilala niyang begotten din siya. No? Kaya nga begotten the only begotten. So mga kapatid, gusto ko pong simulan ng subject na ito sa kwento tungkol sa isang tao na ang pangalan ay Leslie Lynch King Jr. Nang namatay po itong si Leslie Lynch King Jr., it made headlines around the world. Buong mundo po ay nakaalam ng kamatayan nitong si Leslie Lynch King Jr. At commentators talk about his legacy. At sa United States, nung araw na siya ay namatay, yun pong flags, every flags, mga bandera sa United States ay ibinaba half-mast. Ibig sabihin, half-staff ang mga bandera in his honor. At ito po ay laging nangyayari in honor kapag ang isang presidente ay namatay. But who was President King? Have you heard of a name Leslie Lynch King Jr. bilang presidente ng Amerika? You cannot find any record of a man by the name occupying the White House. But he did. Leslie Lynch King Jr. served as a president of the United States during the crisis moment ng American history. So, he is remembered as a decent, honorable man whose solid Midwestern values guided his political career.
Mga minamahal na mga kapatid, you cannot find any record of President King because no one by that name ever served as president. Leslie Lynch King Jr. was born on Monday, July 14, 1913. Siya ay pinanganak sa Omaha, Nebraska. Ang kanyang mga magulang ay nagkahiwalay nang siya ay 16 days pa lamang na ipinapanganak. After his birth, yung kanyang mga magulang ay nagkahiwalay and the following year, nag-divorce. And according to press reports, his father was abusive and merong drinking problems at ang nanay niya ay iniwanan ang kanyang tatay at nag-move back sa kanyang kinalakihang lugar sa Grand Rapids, Michigan. At doon sa Grand Rapids, Michigan, ang nanay nitong si Leslie Lynch King Jr. ay nakilala si Gerald Ford. Nakilala niya si Gerald Ford, isang paint salesman. At later on, sila ay naging mag-asawa, inadopt nitong si Gerald Ford, itong batang si Leslie King Jr. Leslie Lynch King Jr. At ibinigay ni Gerald Ford ang kanyang pangalan kay Leslie Lynch King. That is why Leslie Lynch King became Gerald Ford. And Gerald Ford became the 38th President of the United States. Mga kapatid, marahil marami ang hindi nakakaalam. At ito naman ay totoo. Ang mundo'y hindi nalaman na itong si Leslie Lynch King Jr. or si Gerald Ford ay adopted until he died. And therefore, many never learned his birth and his name until they read it in the news report. Ipinanganak po siya bilang Leslie Lynch King. By adoption, Gerald Ford entered a new family and was given a new name. One man, two names, two families. Mga minamahal na mga kapatid, adoption is not a subject we talk about very much in the church. We often think about it from a biblical point of view. But, sa umaga pong ito, pipilitin ko pong ipaunawa at pipilitin ko pong talakayin ang kahalagahan ng subject na ito. I realize that there are many people na maaaring interesado sa bagay na ito para makita natin ang halaga ng ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang halaga ng ating pong relasyon sa Diyos through the concept of adoption. Alam niyo po, may mga makaka-relate po nito, lalo na po yung talagang mga adopted o yung may pamilyang nag-adopt, ay they can relate to this subject. Or perhaps you are raised in a family that included adopted children or foster parenting na napunta sa totally pagiging adopted, maaaring makarelate kayo. So if any of those things is true about you, you probably have a better understanding of the biblical teaching than those who have never experienced adoption firsthand. So, anong una natin gagawin? So, una natin gagawin ngayong umaga, we will be defining adoption. What is adoption? Alam niyo po mga kapatid, many Christians don't realize that adoption is a profoundly biblical concept. Matagal na kayong Kristiyano, matagal na kayong nagsisimba, matagal na kayong napunta sa simbahan, pero na-sermon ba ni pastor ang subject tungkol dito? Napag-aralan niyo ba sa Sunday School ang subject na ito? Narinig niyo ba ang concept na ito sa mga pag-aaral? But this is something that the Bible is profoundly speaks about. Adoption, by the way, in definition, is the legal act of permanently placing a child with a parent or parents other than the birth parents. Adoption results in the severing of the parental responsibilities and rights of the biological parents
and the placing of those responsibilities and rights onto the adoptive parents. So after po ng finalization of the adoption, there is no legal difference between the biological and the adopted children in most jurisdictions. So, we can summarize therefore the definition of adoption in 3 statements. Listen to this. 1. There is a person who is not a member of your family by birth. 2. There is a legal process na pagdadaanan. And 3. There is now a new member of your family as a result. So in a number of places, the New Testament uses the word adoption to describe how we come into God's family. Lagi po natin binabanggit yung John 1:12, sapagkat ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yung mga sumampalataya daw, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, yun po ay lagi nating naririnig sa Biblia. Kaya ito yung madalas na binabanggit na parang ganun lang kasimple. Manampalataya ka na ikaw ay manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay magiging kabilang sa kanyang mga anak. Pero mga kapatid, yung po yung proseso na parang napakadali. But if you are going to look it in a microscope or in ng malapitan, ganito lang ba talaga kasimple yun? Manampalataya lang ba? At ikaw ay maliligtas? Ikaw ba ituturing na anak? So, mas maganda pong maintindihan natin yung proseso nun. Una nga po, tinalakay po natin nung nakaraang mga araw yung sovereignty ng Diyos ng pagpili. Siya po ang may kapangyarihang pumili sa kung sino ang gusto niyang maging anak. Tama po ba yun? The sovereignty of God to choose whom He would like to be saved. At yung kanyang mga pinili para maligtas, eventually they will come to know the Lord Jesus as the way, the truth, and the life, and they will believe and they will become adopted children of God. They will become part of the children of God. So in the number of places, the New Testament uses the word adoption to describe how we become in God's family. Simulan po natin ilang mga talata. Maglista po kayo mga kapatid. Romans 8:15. Ano po sinasabi diyan? Sabi ng Romans 8:15, the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Sinabi ni Pablo sa Book of Romans na ang espiritong tinanggap ninyo sa Diyos, take note, tinanggap, binigay sa inyo ng Diyos, ay espiritu hindi ng takot at ng pagkaalipin, kundi ito'y espiritu na tinanggap nyo sa Diyos, brought about your adoption to sonship. At ito ang dahilan kung bakit tayo tumatawag sa kanyang Ama. Take note, yung mga tao na hindi talaga mabanggit yung salitang Ama, hirap takot na tawagin ng Diyos na Ama, may problema yan sa issue ng relationship. Tingnan niyo mga tao ngayon, pag pinag-uusapan Diyos, yung nasa itaas. Ano yung butiki? Yung nasa itaas. Laging ganon. No? Nagpapasalamat po ako sa nasa itaas. Anong nasa itaas eh? Umiikot ang mundo. Yung itaas ngayon, pag-ikot ng mundo, ilalim na yon. So, ang point ko po rito, yung pagsasabi ng Ama, ng Abba Father, is expressing relationship. And only those who have been given by God the spirit of adoption, no, can say Abba Father. Romans 8:15. Laktawan po natin ng ilang verses. Pumunta tayo sa Romans 8:23. Ang sabi po, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. No? Binabanggit po dyan na pagdating ng araw, tayo po ay babaguhin din sapagkat
ang ating pong mga katawan. No? I-redeem din ang ating mga katawan katulad ng nangyari sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkabuhay sa mga patay. Romans 9:4, ano po ang sinasabi? The people of Israel, theirs is the adoption to sonship. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. So dito po nililinaw ni Apostol Pablo na ang bansang Israel, sila ang unang inadapt sa pagiging anak. Theirs is the adoption to sonship. They were chosen by God. They were elected, covenant people of God. Ang tanong, ba't naman Israel? Tinalakay ko na po yan noong nakaraang araw. Bakit Israel? Hindi ko po alam. Kung ano meron sa Israel, hindi ko po alam. Pero sila'y pinili ng Diyos. At ganun din naman tanong, bakit ako? Bakit ikaw? Bakit hindi lahat ng tao? Bakit may mga pinili lang na makakilala? Bakit yung iba hindi makakakilala? Hindi ko po alam ang sagot yan. Kasi po ang pagpili ng Diyos, ang tinatawag na election ng Diyos ay through His own will and through His own purpose. Galatians 4:5, ano po ang sabi? But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive what? Adoption to sonship. Ilan lang po ito sa mga talata na nagpapakitang paulit-ulit na ang mga pinili ng Diyos, mga mananampalataya, ay inadapt into sonship. Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ephesians 1:5. Andito na naman yung term na He predestined us. Ang kinakausap po ni Paul dito, mga Christians, yung mga taga-Efeso, Ephesian Christians. At ang sabi niya, He, God, predestined us, tayong mga mananampalataya, for adoption to sonship. Ibig po sabihin, mga kapatid, yung pagiging anak mo, kung hindi mo pa nare-realize, maaaring predestined, itinalaga na sa iyo niya ng Diyos in accordance with His pleasure and will. Tandaan po ninyo, dalawa po ang anak sa Biblia ang binabanggit. Yung John 1:12 na mga anak ng Diyos at yung John 8:44 na kung saan binabanggit doon na ang dyablo ay may anak. Kayo ikay sa inyong mga amang dyablo, no, at ang kagustuhan ng inyong amang dyablo ang inyong sinusunod. Siya ikay mamamatay tao, sinungaling, at ama ng kasinungalingan. John 8:44. Kaya, lahat naman tayo mga kapatid, because of our sin, because we fall into sin, and that inherited sin is among each and every person, lahat tayo ay malayo sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Tanungin natin ngayon, sino ang ama natin? Kung hindi Diyos ang ama natin, dalawa lang naman yung ama na binabanggit sa Biblia. It's either ama natin ng Diyos o yung John 8:44 ang ating ama. Pero alam niyo po, sa kahabagan ng Diyos, sa pasimula pa lamang, meron na siyang mga predestined for adoption. Ephesians 1:5. He predestined us. Ang sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Epeso, may mga predestined na for adoption to sonship. At sa paanong paraan do ito mangyayari? Through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Hindi ko po alam kung naiintindihan nyo, pero ginagamit ko na po ang pinaka mababaw na paraan para ipaliwanag ang bagay na ito. However, the meaning is not exactly the same as our common English usage or Tagalog usage. The Greek word for adoption, mga kapatid, means to place as a son within a family with full family privileges as an adult member of the family. So, ulitin ko po. Ito po yung pinaka magandang paliwanag ng adoption. Yung Greek word po sa adoption, ang ibig sabihin, placing a son o placing someone
as a son within a family with full family privileges as an adult member of the family. So, ibig sabihin, ito sinasabi ng Biblia, kapag ikay naging anak ng Diyos, kaparehas ka ng pribilehiyo ng mga nauna pa kaysa sa iyo. Sapagkat ang pagpili naman sa inyo at yung pagka-predestined sa inyo, sabay-sabay sa isipan ng Diyos mula pa nung araw. Ang pagkakaunawa lang natin ang hindi nagkakasabay-sabay. Ang pagkakakilala lang natin sa kanyang anak ang hindi sabay-sabay. Maaring nakilala ko ang Panginoong Jesucristo ng mas maaga, pero yung predestination ng Diyos, simula pa yun nung unang panahon. Kaya if you are going to think of it, mga kapatid, ang salvation ng anak ng Diyos, kahit hindi pa niya nakikilala si Jesucristo, itinalaga na yon noon pang una. Nakuha niyo po, mga kapatid. Kaya huwag kayong magpapapaniwala doon sa mga nagpipreach na noon lang araw na ikaw ay, nagsisi ng kasalanan, nung araw na sumunod ka doon sa prayer, ng sinner's prayer ng pastor mo, nung ka lang naligtas. Hindi po. Noon mo lang na-realize. Noon lang ipinaunawa sa iyo ng Diyos. Pero yung pagkakapili sa iyo ng Diyos, mula pa yun nung araw. Amen. And nobody can change that. It was predetermined. It was predestined by God. Ang predestined at elected ng Diyos will come to faith. Kung kailan, hindi po natin alam. Pwedeng sa dulo ng kamatayan ng buhay. Katulad po nung nakapako sa krus ng Kalbaryo, na-realize niyo po ba yan? Na-realize niya lang na nun din ikakasamahin siya sa paraiso. Nung araw na yun na sinabi ni Jesucristo. But he was predestined to be with Christ. Tandaan po ninyo, mga kapatid, minsan ang pananaw kasi natin, ang buhay natin sa mundo lang na ito eh. Ang pananaw ng mga tao, akala nila ang buhay lang ay nandito sa buhay na ito. Alam niyo po ba, mabuhay ka ng 100 taon? Ang sabi ni Pablo, anong halaga ng 100 years compared sa eternity? Compared sa eternity, you will be spending eternity. It is either with the bosom of God, in heaven with God, or doon sa naglalagablab na apoy ng impyerno, doon sa iyong ama, kung hindi ka piniling maging anak ng Diyos. Yun po yung pinakamadaling paliwanag. Pero akala po kasi ng maraming tao, naku, napaka-unfair naman, nasayang yung 99 years ng buhay ko kung doon sa dulong bahagi ko lang makikilala si Jesus. Mga kapatid, ang point po rito, yung pagkilala sa Panginoon pwedeng mangyari sa basbatang edad, sa prime of your life, or sa dulong bahagi nga. Depende yan sa pagkakataong marinig mo ang Ebanghelyo at depende yan sa pagtugon mo sa Ebanghelyo ayon sa naisin ng Espiritu Santo sa iyo. It is still God. It is God who will make you know, who will, who will speak to your heart, and it is the Holy Spirit who convicts. At ang Holy Spirit ang magsasabi sa ating espiritu, sa espiritu ng Ama, na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi si pastor mo. Hindi yung evangelist na nagsabi, tandaan mo tong date na to, ngayon ka na born again. Only the Holy Spirit will speak to your heart that you are a son of God. And that will happen in accordance with God's pleasure and will. Ano po ang background ng ating pag-aaral? Galatians 4:1-7. Pakinggan niyo po ito. Galatians 4:1-7, sabi ni Paul sa mga taga-Galacia, the heir, as long as he is a child, is no different from a slave. Though he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the death set by his father. In the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons,
God has sent the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Naipaliwanag ko na po yan kanina. Verses 1 and 2 described a common situation in the first century. Imagine a son whose father is extremely wealthy. One day the son will inherit the entire estate for himself. Under the Roman law, because he is a minor child, being raised as a minor child, he is treated no differently than a slave. He is, kumbaga, heir to all his father's own. But while he is growing up, he has no more rights than a slave does. Ganun tayo eh. Nung hindi pa tayo mga anak ng Diyos, namumuhay tayo sa mundong ito, namumuhay tayo bilang mga alipin. Pero pagdating ng tamang panahon, kapag inadapt na tayo ay ano? Tayo ay ibibilang na bilang mga anak. Pero yung pagiging anak natin, prior pa doon sa panahon na nakilala natin ang Panginoon. Although he will one day inherit the whole estate, he is subject to guardian, nannies, babysitter, tutors, helpers, hired people, trustees to watch over him until the time set by his father. Although he is an heir, he is treated as a slave until the time his father decides to set him free. You shall know the truth, and the truth will set you free. Kaya importante ang mga pag-aaral na ito para mapalaya tayo sa katotohanan. Mapalaya tayo ng katotohanan. Sa verse 4, ano po mababasa natin? Verse 4 and 5 ng Galatians chapter 4. Ano po ang sabi doon? Verses 4 and 5. God sent Him to redeem those under the law that He might receive full rights as son. No? When we come to Christ, when the Father draws us near to Christ, God sends the Holy Spirit into our hearts to give us a new life and the assurance that we are God's children. Kaya mga kapatid, ang magsasabi lang na ikay anak ng Diyos at magko-confirm yan sa puso mo, walang iba kundi ang Espiritu Santo. This is the still small voice of God that speaks to the soul and whisper, you are now a child of God. Kaya minsan, may mga false hope. Dahil sabi ni pastor sabi ng evangelist. Pero if you are still, mga kapatid, in doubt of your salvation, always remember there is a spirit within us that confirms that you are a son of God. So, in all the world, there was only one person na tinatawag kong tatay. Si Tatay Boy. Tatay Salaman, rather. May mga tatay po ako na hindi ko naman tatay. Tinatawag ko rin po si Tatay Lole, si Tatay, yung mga ibang tatay. Ko dito sa Winnipeg. Pero, as a biological father, isa lang yung tatay ko, si Tatay Boy. Kapag ako po at ang aking 3 pang kapatid ay lalapit sa kanya, tinatawag namin siyang tatay or itay. The privilege of calling him tatay was given to us and only to us, children. By the way, ayoko na maikwento pa yung tatay ko, pero ang tatay ko po nagkaroon din ng 2 anak pa, hindi sa nanay ko. At alam niyo po mga kapatid, yung pong 2 yon ay anak din ng tatay ko. Hindi po sila adopted, biological din sila, pero kami ay magkapatid nun. Tawag nila doon, magkapatid sa labas, pero hindi, pinapasok na po namin yung kapatid namin na yun. So the privilege of calling him my tatay-tatay was given to us. The same is true with my 3 boys. Si Yenyen, si Reb, si Ru are the only people in the world who have that unique relationship with me na pwede akong tawagin tatay. Kaya pag may tumawag ng tatay at hindi ko nakilala ang boses, hindi ako nalingon. Kasi ang alam ko, 3 lang ang anak ko. Kaya nga yung iba pong mga
Nauso ngayon yung mga pastor tinatawag na tatay eh. Hindi po ako nagpapatawag ng tatay. Kasi hindi naman kita anak. No? Kasi ang nagpapatawag lang po ako ng tatay sa mga biological children ko talaga. Wala naman ako ibang anak kundi si Yenyen, si Reb at si Ru. So, others may call me Pastor Ruel or Bishop, but never a dad or never a father. I was one of my father's 4 children. Ano po? I am the father of my 3 sons. They have a unique claim on me that other children don't have. So it is in the spiritual realm. If we know Jesus Christ and we found Him because the Father allows us to know Him, tandaan po ninyo, God is now our Heavenly Father. And we can come to Him in prayer anytime, anywhere, for any reason, and He will never turn us away because we are children. When we are in trouble, when the world has turned against us, when we are so discouraged and we feel like giving up, when we are confused about what to do next, the Holy Spirit whispers, talk to your Father in heaven. He is waiting to hear from you. The Spirit within us bring us back to our Father again and again and teaches us to say, Abba, Father. Amen? Naalala niyo po ba yung prodigal son? O yung bunsong anak ng prodigal son? Kasi ang prodigal son doon, yung panganay. Hindi po yung bunso. Yung bunso, yung po yung naglayas. Yung kinuha yung lahat ng ari-arian at inisquander lahat yung kanyang kayamanan. No, the story of the prodigal son, by the way, ang prodigal doon yung panganay kasi ang mensaheng yon ng Panginoong Jesucristo, the parable was given to the Pharisees. Yung mga Pariseo, sila po yung paglalarawan ng Panginoong Jesucristo doon sa panganay. Yung yung bunso, yung po yung mga tayo, yung mga naligaw, yung mga maniningil ng buwis, yung mga ano tawag doon? Yung mga makasalanan. Sila po yung lumayo sa Diyos. Pero itong mga Eskriba at Pariseo na ito, sila po yung larawan ng panganay na nandun nga sa piling ng Ama, malapit kunwari sa Ama, pero kaya naman pala nandun, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng sama ng loob, at sila yung nagtataboy doon sa mga umalis na ayaw nang pabalikin. Ngayon, naintindihan niyo po ba yung kwento na yun ng prodigal son? Ang prodigal doon ay yung panganay. Ngayon, kayo na po umintindi, pero yun po ay mensahe ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at mga Eskriba. Sila yung larawan ng panganay. At gusto sabihin ng Panginoon, kayo itong panganay na ito, kasakasama ng Ama, and yet, nung bumabalik itong mga anak na naligaw, mga anak na lumayo, ay ayaw pabalikin. Pero let us look at the story. Ito pong bunso na ito na kinuha lahat ng kanyang ari-arian at mana, lumayo, ang tanong, anak pa rin ho ba yun? Yes, anak pa rin yun. Una, ang pinag-uusapan dito, legitimate eh. Legitimate son. Yung dalawang iyon, legitimate. Anak talaga sila, biologically. Pero ang point po dito mga kapatid, noong lumayo ito at napunta sa kung saan mang lupalop ng mundo, inubos lahat ng kanyang ari-arian, ang tanong ay ito, anak pa rin ba siya nung Ama? And the answer is yes. Kung namatay siya ron at hindi na siya bumalik sa bahay ng kanyang tatay, ang tanong, anak pa rin ba siya? The answer will always be yes. Hindi po nawawala ang pagiging anak ng pagiging rebelde ng anak. So, it is the Holy Spirit within us that will convict us if you are truly a son of God and you have been adopted to His family. No, may final ano tawag doon? A destiny ka, and that is to become a son forever. No? 6 blessings na binabanggit ni Paul sa Galatians chapter 4. Pakinggan po natin ito. Verse 5, ang sabi, we are redeemed. Verse 5b, we are adopted. Verse 6, the Holy Spirit now lives within us. Verse 6b, we call God Father.
Verse 7, we are now God's children. And verse 7b, we are heirs of God. Yan po yung pagpapala ng mga kabilang sa pamilya ng Diyos. And you can be part of the family of God through adoption. Verse 5 is the heart of the matter. Ano po yung verse 5? Christ came to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. The New International Version uses the phrase full rights of sons to bring out the meaning of adoption. Christ came to redeem us and to adopt us into God's family. To redeem means to set free from slavery, from the payment of a price. Tayo po ay na-redeem sa ating slavery from sin by paying the purchase price and then setting us free. And you know the price. As amazing as it is sound, that's what God did for us the moment we trusted Christ. He set us free. He redeemed us from the slavery of sin with the purchase price of the blood of the Lamb, by the purchase price of the death of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, the concept of full rights means that no matter how badly we may have sinned before conversion, there are no second-class children in God's family. God has no stepchildren. In the Jewish culture, young boys are considered men by going through a ritual na tinatawag po itong bar mitzvah. Ano po ibig sabihin ng bar mitzvah? You might say that when we come to Christ, we are bar mitzvahed into God's family. Ibig sabihin, we come in as a full members of the family with rights and privileges equal doon sa tunay na mga anak o sa mga unang naanak, sa mga unang ipinanganak 40 or 50 years. And we can pray and claim God's promises on the same basis as everyone else. Kaya, mga kapatid, intindihin nyo lang po ang konseptong ito, and as we go along, as we study the doctrine of salvation, isa-isa po itong mauunawaan ninyo at isa-isa po itong i-reveal sa inyo. Tandaan po ninyo, naging anak po tayo dahil po tayo ay adopted sa pamilya ng Diyos. The same true is our relationship with our God. Tandaan po ninyo, let us suppose that one of my 3 sons, let's say, si Yenyen. Let's say, si Yenyen does something wrong and later feels bad about it. Gumawa siya ng isang mali, tapos na-realize niya, mali yung kanyang ginagawa, nagsisi siya, at lumapit siya sa akin, sabi niya, Tay, I am very sorry for what I did and I am going to try to do better in the future. So I am going to try to be more of a son to you from now on. Mula sa araw na ito, I am going to be more of a son to you, Tatay. Kapag narinig ko po ang katagang yon, mga kapatid, o kung kayo makakarinig nun sa inyong mga anak, ano sasabihin ninyo? Ganito po ako sasabihin ko sa kanya. And I will say something like this, Anak, o Yenyen, mahal kita. I love you and I'm glad you feel bad about what you did. And I know you want to do better in the future. You want to be a better son to me in the future. But I want you to know, anak, gusto kong malaman mo that no matter what you do, you could never be more of a son to me than you are right now. Gusto kong paunawa na kahit anong ginawa mo, kung nagrebelde ka man sa akin, kung nilabag mo ang kalooban ko, sinaktan mo ang puso ko, you can never be more of a son to me than you are right now. Being my son has nothing to do with what you do or don't do. Ganun po ang relasyon natin sa Diyos. Ang pagiging anak natin, walang kinalaman kung mabait ka, kaya ka inadapt. Walang kinalaman dahil maputi ka, kaya ka inadapt. Walang kinalaman sa racial background mo kung bakit ka inadapt. Ang adoption process ng Diyos ay ang kanyang kahabagan. His mercy, and it is all grace. Irregardless of your racial background, irregardless of who you are, irregardless of what you do or what you don't do.
You are my son by virtue of being part of my family. Nothing you do can ever change that fact. Nothing my son can do can change the fact na anak ko sila. Nothing Ruel do will change the fact that they are my children. Kahit sabihin nilang hindi ko tatay si Ruel Camia. Kahit sabihin nilang ayoko ng pagmumukha ni Ruel Camia. Gusto ko na lumayas kay Ruel Camia. Nobody can change the fact that they are my children. Nothing you can do ever change that. Think about that for a moment. If one of my boys rebel, and if he should move to some distant place, change his name, so that no one will know he is my son, and if he should adopt some way of life that is far removed from what I believe is right, maaaring masaktan ako. I will be heartbroken. Perhaps I will be angry. But no matter what he does, he will always be my son. And I will always love him. Once a son, always a son. Nothing my boys can do can ever change that fact. Ang susunod po na subject nito ay ang tinatawag na assurance of salvation. Nawawala ba ang pagiging anak? Hindi. Sa makatuwid, yung kaligtasan ng pagiging anak, hindi rin mawawala. Paano mo ipapaliwanag yung nawawala ang kaligtasan? Nagrebelde ike. Itinakwil ka na bilang ama eh. Mga kapatid, ang kaligtasan ay biyaya, hindi galing sa anak. Hindi galing sa anak ang pagtatrabaho ng kaligtasan, kundi ito'y biyayang bigay ng ama. At ang ama magbibigay nito. Hindi yung anak ang magtatrabaho nito. Kaya kahit ayaw ng anak, ang ama at ang kanyang pag-ibig is so stubborn, he will always reach out for the son. Ganun ang ama. Hindi ididiin ang anak, hindi ilulubog ang anak, hindi ipapahamak ang anak. Ang ama na kilala ko at ang ama natin sa langit ay Diyos na mahabagin. Kaya walang anak na makakawala sa kanyang kamay. Ang pinag-usapan po natin dito, anak ho. Wala po akong pakialam doon sa hindi anak. Kaya nga, tinatalakay kong isa-isa sa inyo ang pagiging anak ng Diyos. And once you are part of the family of God, by the virtue of adoption, you are safe forever. Pag-uusapan po natin yan. Labag po yun at kontra po yun sa paniniwala ng iba na ang kaligtasan ay nawawala. Wala akong pakikipagtalo sa inyo. Kung nawawala kaligtasan nyo, bahala kayo, di dyan kayo. Pero ako, ang paniniwala ko, ang aking ama ay aking ama na hindi ako pababayaan sapagkat ang nagligtas naman sa akin ay ang ama sa kabila ng aking pagiging makasalanan. Kung iniligtas niya ako sa pagiging makasalanan ko at naging anak niya ako at ako'y anak niya, pababayaan niya ba ako? Hahayaan niya ba akong iwala ko yung kaligtasan ko? Hindi po mangyayari yun. Anyways, sa ibang pag-uusap, we will discuss that even more. So, nagiging emotional po ako pag subject na. Mahaba po ito mga kapatid. And I would like to discuss this in a manner na I can cite example, practical example where you can learn. No? So the same is true with our relationship with God. Our standing isn't based on our performance. Hindi ka pinili dahil mabait ka. Hindi ka pinili dahil magandang lalaki ka. Pinili ka dahil sa kanyang sariling kagustuhan. That's it. That's a good news. Because we all fail sooner or later. Our standing is based on God's grace. Biyaya ng Diyos. Which means it doesn't depend on us. Once a child of God, always a child of God. We may do things that displease our Heavenly Father. If we persist in disobedience, we will be disciplined by the Lord. Hindi naman po konsentidor ang Diyos. Tandaan po natin na yung biyaya ng Diyos at ang kanyang pag-ibig, katumbas din ang kanyang pagiging matuwid.
Yung pag-ibig, katapat nun ay hustisya ng Diyos. May parusa ang anak. Akala po kasi natin pag anak, pinag-usapan yung eternal salvation, ang pinag-uusapan natin, ang Diyos, hahayaan na lang lahat ng kalokohan natin. No! Bilang anak, may mga matitigas ang ulo. Bilang anak ay tinutuwid. Bilang anak, pinagmamature. Bilang anak ay kailangan lumago sa pananampalataya. Kaya may disiplina. Naku, doktrina na naman niya, yung sanctification. Yung sanctification, yung pinapaging banal o pagpapaging banal. Tatalakayin din natin yan. Napakarami pa ho mga kapatid. Ito'y isang subject lang sa Christian faith. And this is salvation. At ang bagay na ito, ewan ko kung na-discuss na ng pastor nyo. Kung hindi pa, sabihin mo kay pastor, nalilito na kami kay Pastor Kamya, hindi namin naiintindihan ito. Ipaunawa mo nga sa amin, ano ba ang ating stand? Saan ba tayo nakatayo? Pwersahin nyo yung pastor nyo. Pandemic naman, walang pinaggagawa ngayon. Pwersahin nyo na mag-sermon, maggawa ng mensahe. Kung ayaw, umanap kayo ng ibang pastor na magtuturo sa inyo. Hindi worth it ang pastor mo pag hindi ka tinuruan ng bagay na ito. Masaktan na kayo kung gusto nyo masaktan. I'm telling you this. Lugi ang simbahan sa pasweldo sa inyo pag hindi naintindihan ng simbahan ang basic na doktrinang ito. Kung ano-ano pinagsisisermon nyo. Cutting edge. Kung ano-ano cutting edge. Salvation lang. Hindi malinaw sa inyo. Unahin nyo muna yan kung ano-ano yung mga napupulot ninyong malayo sa doktrina ng simbahan. Kaya, go back to the basic. So, tandaan po natin, pag ang aking mga anak ay nagrebelde, if we persist in disobedience, then I will discipline them. And as our Father disciplined us, but the discipline, painful though it may be, comes to us because we are God's children. Hebrews chapter 12, 4 to 11. Yan po yung pagpaparusa, pagdidisiplina ng Ama. It is a mark of our salvation. Pag hindi ka dinidisiplina, hindi ka pinaparusahan, hindi ka anak. Sapagkat ang dinidisiplina at pinaparusahan ayon sa Hebrews chapter 12 ay ang itinuturing niyang anak. We are disciplined because we are the children of God, not in order to stay in God's family. No? We are being disciplined not to stay in God's family, but we are disciplined because we are children. Our standing is secure because it is not based on our performance. Amen? I hope naintindihan niyo mga kapatid ang pag-aaral na ito. Samahan niyo po ako sa mga susunod pang araw kung interesado po kayo sa mga susunod pang aral ng banal na kasulatan. Gaya po ng binanggit ko, pinipilit ko pong pagsamahin yung encouragement ng devotional messages na ito at yung doktrina ng simbahan para hindi naman kayo masyadong mabore. Kasi po, I would like to tell you this, discussing doctrines is kind of boring at isang bagay na tila napaka hindi magandang panoorin. But I would like to thank you, every one of you, 100 plus ang nanood sa atin ngayon. Isa lang po ibig sabihin yan, marami sa inyo ang interesado sa doktrina. Kung kayo po mga kapatid ay napagpala, i-share nyo po ito. Share nyo kay pastor nyo. Tapos sabihin nyo, pastor, mag-react ka nga dito kung ano reaction mo. O ano bang stand mo tungkol sa bagay na ito. Kung may iba siyang stand, pakinggan nyo po. At baka tama siya, ako ang mali. Pero I will stick to what I believe. It is based on the scripture, and this is what the scripture is telling us all about. Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ang makapangyarihan, maraming pong salamat. Salamat po sa iyo pong kapangyarihan ng pagtuturo. Salamat po sa iyong pangunguna. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paalala na kami ay iyong mga anak. Kami po ay pinili mo nung pamanguna. We are predestined according to your pleasure and your own free will. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin, sa iyo pong mga pagkalinga, sa mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na tumutugon at nagpapagaling.
Sa mga kalungkutan, ikaw ang nagiging kaaliwan. Sa mga kahinaan, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Sa mga pangangailangan, sa mga buhay namin material, ikaw ang nagpo-provide. Sa oras na ito, dinadalahin ko po ang mga kapatid na nanonood at nakikinig sa Tinig ng Pag-asa. Samahan mo po sila at pagpalain, Panginoon. Samahan mo po ang kanilang mga pamumuhay at lagi mo pong gabayan ang bawat isa sa kanila. Tulungan mo kaming patuloy na lumago sa pagkakilala sa iyo bilang iyong mga anak. Sawayin mo kami sa aming mga pagiging matigasin ng ulo. Sawayin mo kami sa pagiging tamad namin bilang mga anak. Sawayin mo kami sa mga kakulangan at kahinaan namin bilang anak. Pero alam namin, Panginoon, mahal mo kami bilang iyong mga anak. Maraming pong salamat. As your children, we want to grow. We want to know you more. We want to learn from you more. At umaasa po kami na gagawin mo ang bagay na yon sa amin dahil mahal mo kami. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Ayan, good morning po mga kapatid. 108. Umabot po tayo ng mahigit 100 ngayon. Salamat po. Good morning kay Mimi sa Prid. Ayan, pinsan ko po ito. Mimi, good morning. Kay Ate Hasmin Lucero, magandang araw. Ate Ellen Gonzales, good morning po. Ate Yoli Kerubin, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jonathan Villanueva, magandang araw. Kapatid na Sara Perez, magandang araw. Kapatid na Emma Ulaes Moniz, magandang araw. Kapatid na Emil Magnaye, magandang araw po. Kuya David Manipol, magandang araw. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Kapatid na Mari V. Frias, magandang araw. Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po sa inyo. Ate Elizabeth Sanchez. Ate Mirna Sapitan, magandang araw po. Kapatid na Bernadette Causaren. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Kapatid na Agi Victa, magandang araw po. Ate Tessie Chu, magandang araw po. Kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ayan, si Pastor MJ Velasquez. Ayan, magandang araw. Ang haba ng message ni Pastor MJ, babasahin ko po. Sabi niya, sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tao ay binigyan ng karapatan na maging anak. Gayon din ang pribilehiyong maging adopted sons. You will inherit the gift of adoption if you experience the power of true regeneration. Because the adoption po mga kapatid ay nagbigay sa atin ng malalim na lisensya ng magkaroon ng intimate relationship sa Diyos Ama. Kaya po sinabi ni Pablo sa Galatians 4:6, Romans 8:15, both describe us crying out to God as our Abba Father. Abba is an Aramic term for father that also carried with it certain elements of intimacy. So, God bless po, Bishop, sa maliwanag na paliwanag. God bless po. Salamat, Pastor MJ, sa patuloy na pakikinig. Kapatid na Olive Andamo, magandang araw po. Yan, Ana Santiago at Ate Saleng, magandang araw sa inyo. Kapatid na Maricar Enriquez, magandang araw. Ate Bid Stabing, magandang araw po. Ayan, kay Pastor Ian Abad, by far the best explanation I've heard of the doctrine of adoption. Salamat sa Panginoon. Salamat, Pastor Ian. Magpatuloy ka at patuloy na lumago sa iyong paglilingkod. Ganon din po, kapatid na Edwin Samot. Magandang araw po sa patuloy niyong pakikinig. Ayan, kung kailangan niyo po ng hair salon, Edwin Samot Salon. Naku, napakarami na po niya. Hindi ko po alam kung saan niya. Meron yata sa Binakayan, sa Imus, kung saan. Pasyalan niyo po yan si Brother Edwin Samot. Sabihin niyo, nakikinig kayo sa Tinig ng Pag-asa. At sabihin nyo, kilala nyo si Pastor Ruel. Tapos magbayad kayo ng buo. Wala po tayong discount. Magbayad, tangkilikin po natin. Ayun, ganun din po kay Ate Miriam o Ayi Advincula. Magandang araw sa iyo. Kapatid na Dario Sanchez. Ate Nanay Carolina Bukiran. Magandang araw po sa inyo. Very clear and well-explained message today. Salamat, Nanay Carolina. Lay Presa, magandang araw. Kapatid na Meryl Cornejo. Kapatid Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Eric Advincula. Ayan, sabi ni Pastor MJ pa,
Permanent po ang salvation, hindi po bigay bawi ang Diyos pagdating sa mga kaloob niya. Lalo na po ang gift of salvation. Ang nawawala lang po ay yung joy. O yan, so yan, pakinggan niyo rin po yan. Maganda po yung mga turo at aral po niya si Pastor MJ. Yan. So tatalakayin po natin sa susunod yung order of salvation. Kasi binanggit na po kanina ni Pastor MJ yung regeneration. After the regeneration, yun po yung susunod puro yung atin pong conversion. Kaya ating intindihin niya sa mga susunod na araw. Kapatid na Orlando Masungsong, magandang araw sa iyo. Ate Agnes Causaren, magandang araw. Kapatid na Miriam Galvan at Nanay Mary Bay Santos. Kapatid na Ninita Creus, magandang araw po. Kapatid na Joel Apellido, magandang araw Joel. So I hope, I don't know kung anong naging pananaw mo rito. I hope napagpala ka ng mensahe natin ngayong araw. Ayan. Sino pa ba? Pastor Darrell Paredes, magandang araw. Eric Villarina, magandang araw. Kuya Eric Maynez. Ayan. Sabi ni Ate Yoli Kerubin, opo, salamat po. Marami kaming natututunan sa inyo. Pareho po ng mga naunang tinuro ni Pastor Michael about salvation. Ayan, si Pastor Michael. Ayan, okay po ang kanya. Hindi ko po ma-recommend sa inyo yung ibang mga pastor Kasi po talaga, yung iba pong mga pastor, kita nyo naman sa kanilang mga post Pag nag-post sa timeline, mababasa nyo naman, i-analyze nyo kung ano po yung kanilang stand when it comes to salvation. Pag naintindihan nyo na po ito, malalaman nyo na kung ano yung stand ng pastor nyo. Marie Visto, magandang araw. Kapatid na Robert Prin, magandang araw sa inyo. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po at mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant. Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Ate Rosy Cilia. Kuya Alvin Darapisa, magandang araw sa inyo. Kuya Emil Serrano, magandang araw. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ayan. Nabasa ko na po yata yung iba. Kuya Reynaldo Alcantara, si Pros Sombrero, magandang araw kapatid. Si Pros po pala ay nasa Brunei. Ayan, may mga followers po pala tayo sa Brunei. Ayan, si kapatid na Morena Mulitas, magandang araw. Kapatid na Agnes Lopez, magandang araw. Ate Del at Kuya Eddie Sauler. Ate Epi Anadilla, magandang araw. Si Sara Vito. Ayan, at saka si Jessie, magandang araw sa inyo. Si Kuya Erwin Valerio, magandang araw. At si kay kapatid na Jonathan Villanueva. Ayan mga kapatid, ayan, hinihingal ako. Ganito kasi ang topic natin ay na-excite po ako kasi alam niyo po, gustong-gusto kong subject na pinag-uusapan ito Kaya lang talagang minsan hindi pwedeng hindi mo mababangga yung kabilang kampo. At kapag nabangga mo yung kabilang kampo, hindi naman sila maniniwala, ipaglalaban nila yon, magkokos lang ito ng debate. At least dito, hindi kayo makakareklamo. Kung anong gusto nyo i-comment, comment nyo. Pero kung hindi nyo gusto, lipat kayo ng ibang pinapanood. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na I will never stop telling this truth, preaching this truth, kasi ito naman po ang biblical. Pagdating sa kaligtasan, Diyos ang nagliligtas. Period. Amen? So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyo ring pagtangkilik sa Roel Camia TV. By the way, that is the other side of Pastor Roel, yung pong Roel Camia TV, yung po yung aking YouTube vlog, YouTube video. Salamat po sapagkat ngayon po ay 13,800 subscribers na po. So konti na lang po. Palagay ko po by Sunday 14,000. But sabi ko sa pamilya ko, sa mga bata, sige, pag naka 15,000 subscribers ang ating YouTube channel, ay ano bang gagawin natin? Ayoko naman magpa-raffle. Pangit naman, Si Pastor Camia nagpa-raffle ika. Pero parang masaya, magpa-raffle tayo ng isang cellphone. Okay ba yun? Hindi, depende yun kung anyways, basta maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Roel Camia TV. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe naman po kayo. Gawa po kayo na YouTube account and then
click subscribe. Panoorin nyo po yung mga adventure namin dito sa Canada. Kung naghahanap po kayo ng mga panlutuin araw-araw na sumasawa na kayo sa mga pagluluto ninyo, nako, subukan nyo pong pasukin ang Ruel Camia TV. Napakarami purong recipe na pwede nyo. Itinuturo ko po doon paano pagluluto. Mamaya po mga kapatid, magluluto po tayo ng sinigang na tinapa sa kamatsile. Parang nasa ibayo lang, hindi po ba? So, yun. Kung gusto nyo mapanood yun, bukas ko po yung mamayang gabi, papalabas ko po yun. Sinigang na tinapa sa kamatsile. Yun. Naghahanap po ako ng himbabao, walang available. Alam nyo ba yung himbabao? No, kung kayo po yung mga taga Cavite, sarap po yun Himbabao, kamatsile, tinapa. Sasahugan mo ng konting kamote, tapos merong kalamismis. Patay. Sarap. So, yun po ang aking lulutuin. Mamaya, nagawa na rin po ako ng burong mustasa. Hindi pa lang ho tapos, kaya wala pang video. Makikita nyo po lahat yan sa Ruel Camia TV. So, dalawin nyo po yun. Type nyo sa YouTube, Ruel Camia TV, and you will see me the other side of Pastor Ruel Camia. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless everyone.